Minsan, hindi natin napapansin kung gaano kabilis lumipas ang panahon. Kahapon lang, malakas pa ang tuhod, malinaw pa ang mata, at kaya pang magtrabaho ng walang pagod. Pero ngayon, unti-unti nating nararamdaman ang pagbabago. Tanong, handa ka na ba sa pagtanda? Sa kulturang Pilipino, karaniwan nating iniisip na ang mga anak ang sasalo sa atin sa huli. Pero ayon sa maraming pag-aaral sa gerontology at aging, hindi ito palaging garantisado. At minsan, ito pa ang nagiging sanhi ng samaan ng loob, stress at pagkawala ng dignidad. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 haligi sa pagtanda na dapat mong maunawaan habang maaga pa. Ito ang mga prinsipyo na sinusuportahan ng research at tunay na karanasan ng maraming Pilipino. Mga bagay na magbibigay sa iyo ng kalayaan, respeto at kapayapaan sa iyong senior years. Hindi ito tungkol sa paglayo sa pamilya, kundi tungkol sa pagiging handa, matatag at hindi pabigat sa iba. Kung gusto mong tumanda ng may dignidad at hindi umaasa sa iba, lalo na sa iyong mga anak, makinig ka hanggang dulo. Dahil ang mga desisyon mo ngayon ang magtatakda kung ikaw ay magiging malaya o magsisi sa huli. Unang haligi, pinansyal na kalayaan. Ang unang haligi ng maayos na pagtanda ay pinansyal na kalayaan. Ayon sa research sa retirement planning, ang mga senior na may sariling ipon o pinagkukunan ng kita ay mas masaya, mas malusog, at mas may kontrol sa kanilang buhay. Sa Pilipinas, marami ang umaasa sa anak, pero hindi natin alam kung kakayanin ba nila ang responsibilidad, lalo na kung may sarili na silang pamilya. Halimbawa si Mang Pedro, isang dating construction worker. Dahil hindi siya nakapag-ipon, noong tumanda siya ay napilitan siyang tumira sa anak. Sa una ay maayos ang lahat, pero kalaunan nagkaroon ng tensyon, lalo na sa gastusin. Madalas niyang marinig ang mga salitang, "Tatay, gipit kami ngayon." Dahil dito, nakaramdam siya ng hiya at lungkot. Kung maaga kang mag-iipon, kahit maliit lang kada buwan, makakabuo ka ng safety net. Pwede itong savings, maliit na negosyo, o pensyon. Hindi kailangang milyonaryo ka. Ang mahalaga ay may kakayahan kang tustusan ang sarili mong pangangailangan. Tandaan, ang pera ay hindi lang para sa luho. Ito ay kalayaan. Kalayaan na mamili kung saan ka titira. Anong kakainin mo? At paano mo gugugulin ang natitirang panahon mo? Kung wala ito, mapipilitan kang umasa. At doon nagsisimula ang pagsisisi. Ikalawang haligi, kalusugan at disiplina sa sarili. Ang ikalawang haligi ng maayos na pagtanda ay ang kalusugan at disiplina sa sarili. Kahit gaano kalaki ang ipon mo o gaano kakahanda sa pinansyal na aspeto, kung ang katawan mo ay mahina, mahihirapan ka pa rin sa araw-araw na pamumuhay. Maraming pag-aaral ang nagsasabing ang regular na ehersisyo, tamang pagkain at sapat na tulog ay may direktang epekto sa haba ng buhay at kalidad nito, lalo na sa mga senior. Hindi ito sekreto, pero madalas ay napapabayaan habang bata pa. Isang malinaw na halimbawa si Aling Nena, 68 anyos. Noong kabataan niya, mas pinili niya ang sarap kaysa sa kalusugan. Mahilig sa mamantika, matatamis at bihirang kumilos. Sa paglipas ng panahon, unti-unting sumingil ang kanyang katawan. Nagkaroon siya ng alta presyon, diabetes at hirap sa paglalakad. Dahil dito, kinilangan niyang umasa sa kanyang mga anak, hindi lamang sa gastusin sa gamot, kundi pati sa simpleng pang-araw-araw na gawain. Kung ayaw mong maranasan ang ganitong sitwasyon, simulan mo na ngayon. Hindi kailangan ng mamahaling gym. Kahit simpleng paglalakad araw-araw ay malaking tulong. Kumain ng mas maraming gulay at prutas, bawasan ang alat at asukal at siguraduhing may sapat na pahinga. Ang maliliit na hakbang na ito, kapag naging ugali, ay magdudulot ng malaking pagbabago sa hinaharap. Ang kalusugan ay isang yaman na hindi kayang bilhin ng pera. Kapag ikaw ay malakas, may kakayahan kang alagaan ang sarili mo at mamuhay ng may dignidad at kalayaan. Tandaan mo, maaaring hindi mo kontrolado ang lahat ng sakit, pero hawak mo ang iyong mga desisyon araw-araw. Ang disiplina ngayon ay puhunan para sa mas maayos at masayang bukas. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe,
inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa'yo. Ngayon, magpatuloy tayo. Ikatlong haligi ng maayos na pagtanda ay ang pagkakaroon ng sariling tirahan at tunay na independence. Sa kulturang Pilipino, karaniwan ang extended family. Magkakasama ang magulang, anak at apo sa iisang bahay. Maganda ito sa aspeto ng pagmamahalan at pagtutulungan. Ngunit ayon sa ilang pag-aaral, ang mga senior na may sariling espasyo ay mas nagkakaroon ng peace of mind, mas mababang stress at mas malinaw na pakiramdam ng kontrol sa kanilang buhay. Isang magandang halimbawa si Lola Carmen. Meron siyang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa probinsya. Hindi ito magarbo, ngunit ito ay kanya, pinaghirapan at pinangalagaan. Binibisita siya ng kanyang mga anak at apo tuwing may okasyon, ngunit nananatili siyang may kontrol sa kanyang oras at desisyon. Kapag nais niyang magpahinga at manahimik, nagagawa niya ito ng walang istorbo. At kapag gusto naman niyang makipagkwentuhan, bukas ang kanyang tahanan sa mga mahal niya sa buhay. Sa kabilang banda, may mga senior na nakakatira sa bahay ng kanilang mga anak. Kahit mahal sila ng pamilya, minsan ay napipilitan silang sumunod sa mga alituntunin ng bahay. Oras ng pagkain, ingay ng mga apo o limitadong espasyo para sa kanilang sarili. Sa ganitong sitwasyon, may pagkakaroon na nakakaramdam sila ng pagiging dependent o pabigat kahit hindi naman iyon ang intensyon ng kanilang pamilya. Ang pagkakaroon ng sariling tirahan, kahit maliit lamang, ay nagbibigay ng dignidad at kalayaan. Hindi ito nangangahulugang paglayo sa pamilya, kundi pagbibigay halaga sa sariling espasyo at kakayahang magdesisyon. Kung may kakayahan, mag-invest sa simpleng tahanan na matatawag mong iyo. Sapagkat sa huli, ang tunay na yaman ay ang pakiramdam na ikaw ay may sariling lugar, isang tahanang nagbibigay ng katahimikan, respeto at kalayaan. Ika-4 na haligi, malusog na relasyon. Ang ika-4 na haligi ng maayos na pagtanda ay ang pagkakaroon ng malusog na relasyon. Hindi sapat na may pamilya ka lang. Ang mas mahalaga ay kung paano ninyo pinapangalagaan ang inyong samahan araw-araw. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagkakaroon ng matibay na emotional support ay direktang nakakatulong sa mas mahabang buhay at mas mabuting mental health ng mga senior. Ibig sabihin, hindi lang pisikal na kalusugan ang mahalaga, pati ang koneksyon sa ibang tao. Isang halimbawa, si Tito Ramon. May 3 siyang anak, ngunit dahil sa mga tampuhan at hindi na pag-usapan na problema noon, lumaki ang distansya sa pagitan nila. Habang tumatanda siya, doon niya naramdaman ang bigat ng pagiging mag-isa. Kahit may pamilya siya, wala siyang matakbuhan sa oras ng pangangailangan. Ang ganitong sitwasyon ay paalala na ang relasyon ay kailangang alagaan habang may oras pa. Kung nais mong hindi maranasan ang ganitong kalungkutan sa hinaharap, simulan mong ayusin ang iyong relasyon ngayon pa lang. Matutong makinig ng bukas ang puso, magpatawad kahit mahirap, at makipag-usap ng may respeto. Iwasan ding isipin na ang mga anak ay obligadong magbalik ng lahat ng ibinigay mo. Hindi sila retirement plan, kundi mga individual na may sarili ring buhay. Bukod sa pamilya, mahalaga rin ang pagkakaroon ng kaibigan, komunidad o simbahan. Ang mga ito ang magiging sandalan mo sa oras ng lungkot at saya. Tandaan, ang tunay na relasyon ay hindi nakabasa sa utang na loob, kundi sa kusang pagmamahal at respeto. Kapag maayos ang samahan, ang tulong ay kusang darating, hindi dahil kailangan, kundi dahil ikaw ay tunay na mahalaga sa kanila. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Ika-5 haligi, layunin at pagkakabala sa buhay. Ang huling haligi ng masaya at makabuluhang pagtanda ay ang pagkakaroon ng layunin sa buhay. Maraming senior ang nakakaranas ng lungkod at kawalan ng sigla dahil pakiramdam nila ay wala na silang silbi o papel sa mundo. Ngunit ayon sa iba't ibang pag-aaral, ang taong may malinaw na layunin ay mas nagiging masaya, mas aktibo at mas humahaba pa ang buhay.
Ang simpleng pagkakaroon ng dahilan para gumising araw-araw ay may malaking epekto hindi lamang sa emosyon kundi pati sa kalusugan ng katawan at isipan. Isang magandang halimbawa nito si Nanay Lita. Sa edad na 20, hindi siya tumigil sa pagiging produktibo. Araw-araw, maaga siyang gumigising upang diligan ang kanyang mga halaman at maghanda ng mga kakaning kanyang itinitinda sa umaga. Hindi man kalakihan ang kanyang kinikita, ang mahalaga ay may ginagawa siya na nagbibigay sa isay sa kanyang araw. Dahil dito, nananatili siyang masigla, masayahin at puno ng pag-asa. Kapag ang isang tao ay walang ginagawa o layunin, mas mabilis siyang tumatanda, hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi pati na rin sa pag-iisip. Ang kawalan ng aktibidad ay maaring magdulot ng pagkabagod, stress at maging depresyon. Kaya mahalaga na humanap ng mga bagay na magbibigay saya at kabuluhan sa iyong oras. Maaring ito ay simpleng hobby tulad ng paghahalaman, pagluluto, pag-aalaga ng apo, o kahit maliit na negosyo o voluntaryong pagtutulong sa komunidad. Ang layunin sa buhay ay parang ilaw na gumagabay sa atin sa araw-araw. Hindi mo kailangang maging mayaman o sikat upang magkaroon nito. Ang mahalaga ay may dahilan kang bumangon, kumilos at ngumiti. Tandaan mo, ang pagtanda ay hindi katapusan ng kwento, kundi simulan ng panibagong yugto. Kung may layunin ka, bawat araw ay magiging makulay, makahulugan at puno ng pag-asa. Sa huli, ang pagtanda ay hindi dapat kinakatakutan. Ito ay isang yugto ng buhay na dapat paghandaan ng maaga at may malinaw na layunin. Ang 5 haligi na ating tinalakay, pinansyal na kalayaan, matibay na kalusugan, sariling tirahan, malusog na relasyon at malinaw na layunin sa buhay ay hindi lamang simpleng gabay, kundi pundasyon ng isang marangal at payapang pagtanda. Kapag ang mga ito ay napagtuunan ng pansin habang ikaw ay miras pa, mas nagiging magaan ang bawat hakbang patungo sa hinaharap. Hindi masama ang tumira sa anak, lalo na kung ito ay bunga ng pagmamahalan at pagkakaunawaan. Ngunit hindi ito dapat maging tanging plano o sandigan. Ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa pagiging handa. Handa sa emosyonal na aspeto, sa kalusugan, at lalo na sa pinansyal na katatagan. Kapag ikaw ay may kakayahang tumayo sa sarili mong paa kahit sa pagtanda, mas nagkakaroon ka ng dignidad at kumpiyansa sa sarili. Kung sisimulan mo ngayon kahit maliit na hakbang lamang, pag-iipon, pag-aalaga sa katawan, pagbuo ng magandang relasyon o paghahanap ng layunin, malaki ang magiging epekto nito sa mga susunod na taon. Ang bawat simpleng desisyon na ginagawa mo araw-araw ay parang binhi na unti-unting tutubo at magbubunga sa iyong pagtanda. Huwag mong hintayin ang panahon na huli na ang lahat, na ang taing natitira na lang ay panghihinayang. Sa halip, gamitin mo ang kasalukuyan bilang pagkakataon para baguhin ang direksyon ng iyong buhay. Tandaan mo ito, ang magandang pagtanda ay hindi aksidente. Ito ay bunga ng tamang desisyon at disiplina ngayon. Kaya habang may lakas ka pa, kumilos ka na. Ihanda mo ang sarili mo, hindi lang para mabuhay, kundi para mabuhay ng may dangal, kapanatagan at kalayaan. Sa araw na darating, masasabi mo sa sarili mo ng buong pagmamalaki, handa ako. At hindi ako pabigat kanino man. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.